Hello guys, so pag-usapan natin sports sa mundo ng volleyball kung saan itong UE Women's Volleyball Team. Ah, ako guys, minsan nanonood din ako ng volleyball game, no? Di ako fan ng volleyball pero nanonood ako tapos nag-update din ako no about dito sa volleyball no sa PBL, sa mga college team no. So itong UE ah, isa sa mga medyo ano no mga worst team sa UAP women's volleyball. So palagi silang nasa baba no o nasa huli itong UE women's team no yung Red Warriors. So ngayon uh, noong June 12 no 2025 sa ayon dito sa Rappler no itong UE volleyball team women's volleyball team ay na-disband na no dahil sa kanilang winless campaign nila nung kakatapos na UAP season 88 tama ba UAP season 87 pala 87 tapos ang napakasakit nito ay inalisan na sila ng kanilang sponsor, no? So yan yung masakit dito. At yung isa pa, before nag-start yung season ng UAP, ay apat na players na inaasahan nila ang umalis na dyan sa eskwelahan, no? So yun, so basahin natin. Sorry. UE disbanded the women's volleyball team following the Lady Red Warriors. No? Women's lang, hindi yung men's. No? Winless campaign in UAP season 87. And the exit of sponsor, the Strong Group Athletics. So yan yung masakit no sa UE. Inalisan na sila ng sponsor. So sources told Rappler that only 4 players lang ang i-retain ng eskwelahan following practice on Monday, June 9. So, sa ilang players, apat lang yung kanilang ni-retain, no? Sa lahat ng players. Yung iba, marami kasi sa kanila guys ay nakapag-graduate na. So, kaya siguro, no? Tapos, medyo problemado ngayon ng UE dahil papaano na no yung kanilang campaign for the next season kasi apat na lang yung natira nila at marami sa kanila nakapag-graduate yung iba siguro pinull out na lang no pinalis na lang sa volleyball team so medyo masakit no so yun former Lady Red Warriors interim coach Alan Mendoza said he was saddened by the development, considered most of the players put out of the squad are graduating. So yung sinabi niya, I just heard the news it's morning since the last time the school held a tryout. They told the players they were already removed from the team. So masakit no? Ano nila no? Tryout tapos yun pala hindi na sila parte no pinaalis na sila ng sa kanilang kupunan so yun no the move is an additional blow to a struggling program that has not made the final four in nearly 2 decades with the Lady Red Warriors last reaching the semifinals in season 69 in 2007 medyo matagal na almost 16 years na hindi nakapasok ang UE sa Final Four. Kaya in the last 16 years ay medyo itong UE ay nasa panghuli no sa kada season palagi silang nasa huli at medyo wala talagang development itong UE no so nung season 86 naka-finish ang Red Warriors ng
sa 6th place, no? 6th place finish. Uh, it also landed 6 in season 74 in 2012. So yan yung pinaka ano nila, no, highest finish ng UE since 2012. Umakyat sila sa 6th place sa tulong ng kanilang high-scoring outside hitter na si Cassie Donggalo. So, iyan yung isa sa mga player no na inasahan ng UE noong season 86. Kaso, after season 86 na nagsa 6th place sila, ay medyo umalis na itong si Donggalo kasama ng tatlong pang player ng UE at lumipat na sa University of the Philippines, no? So, kasama dito yung kanilang mentor na si Dr. Obet Vital, no, na nag-resign diyan sa Lady Red Warriors noong Disyembre. So, masakit talaga, no, dito sa UE. So, after season 86, season 87 ay medyo balik, no? Yung sana na kampi nila nung 6th place finish ay medyo na pwede sana nila, no, na ma-improve sa darating na next season na season 87 ng UAP Women's Volleyball ay medyo napurnada na, no, yung kanilang Final Four hopes, no, dahil itong apat na player ay umalis na at lumipat sa UP, kasama dito yung kanilang mentor. So medyo yan yung masakit dito para sa Lady Red Warriors. Tapos pagdating ng season 87 ay bumalik sila, no, sa last place with 0-14 record, marking the first time that went winless in season 77 in 2015. Tapos nung May 31 ay yung kanilang major sponsor na SGA ay umalis na, no? At hindi na sila na-terminate sila na bilang sponsorship sa kanilang kupunan. So medyo ito pa, no, ang naging dagok dito sa UE Red Warriors. So ito pang sinabi ng kanilang coach: the players they removed were the ones who stood up and insisted on following doc system, which I also use. Whose exit as UE shot caller coincided with the departure of SGA. So yun, the School of Visual Student Publication reported on Thursday that UE President Sosimo Batad said that the school will shoulder the tuition and other fees of student athletes up until they graduate. So yun naman pala, no? Yung kanilang kahit wala na sila sa team, pero yung kanilang mga tuition at other mga bayaran dyan sa kanilang sa school, no, sa mga student athletes ay mananatili pa rin hanggang sa mag-graduate sila. So yon. So medyo malungkot, no, para sa UE Lady Red Warriors, no. So dahil disband na, so anong nangyayari dito sa mga ibang players natitira dyan sa UE? So kung mananatili ba sila dyan sa school na yan or susunod na rin nililipat? Kasi ang nangyayari ngayon sa UEP parang ano na mukhang pera-pera na lang, no? At ganun din yung men's basketball nila, yung Red Warriors ay may ilang player na rin, no, na umaalis dyan sa UE. Kaya yung ano sana dapat yung school pride, no, na sinasabi na dapat loyal ka, no, once a student athlete dapat loyal ka sa school mo, pero hindi na ngayon. Medyo pera-pera na lang at medyo yung mga player na ano mas gusto pa, no, sa mga yung mga lumalakas lalong lumalakas,
pero yung mga nasa baba lalong humihina. So yan yung problema ngayon. At isa sa mga teams na yan, itong UE na medyo naapekto na rin, no? Sa ano na rin, no? Pati sa basketball, no? Sa ginagawa ngayon ng mga ibang teams na malalakas. So yan, UE Lady Red Warriors volleyball team. So yan guys, ang volleyball uh, sports update. So yan guys, maraming salamat at kita-kits sa next video.